Hello po sa inyo mga Kalingap. Welcome po sa ating YouTube channel, Kalingap JJ. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please do like, subscribe, and share po mga Kalingap. And do on notification bell for more videos mga Kalingap. So ito po usap-usapan mga Kalingap. EDSI Part 83. Kailan na po ba talaga mangyayari guys? Sana ngayong week. Pero kabila ng yung paghihintay natin mga Kalingap, hindi po natin inaasahan na nagpaparamdam guys ang mag-hubby and wife guys sa atin, diba? In a way na sa public guys, public ang ano nila ang pag-express ng kanilang feelings guys. Feelings kung saan nakikita po natin public post, shared post, my day, and mga choice of song mga Kalingap. Grabe. Alam niyo po ba kung sino tinutukoy ko mga Kalingap? Siyempre wala na pong iba, inyong minamahal na EDSI mga Kalingap. So dahil nga po miss na po natin mga Kalingap sila, sobrang tagal po ng vlog po sa kanila. If I'm not mistaken, 13 or 14 days na nakalipas po, or 12. Ayan po. Dahil po sa mga kadahilan ng mga emergency pangyayari, nasasaktan po sa kanilang schedule. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga po ay nakikita po natin sila na masaya guys. Masaya po sila off-cam mga Kalingap. Kaya po hindi po nyo kailangan mag-worry, mag-bother guys kung ano po ba talaga ang sitwasyon po nila sa public. Diba? Sa public or off-cam mga Kalingap. Kasi po, makikita po natin sila on-cam. Ganun lang, limited lang mga Kalingap yung mga nakikita po natin sa kanila. Diba? May minutes lang or oras. Diba? Hindi po yung sapat mga Kalingap para sabihin po natin yung mga bagay na against po sa kanila. Syempre, di ba po, dahil nga po sa mga interviews ni Kuya Val, sa dalawa, sa EDSI, hiwalay mga Kalingap. Marami po doon marami po doon napatanong. Dami po nagme-message mga Kalingap. Sobrang dami dahil po nagtatanong po kung talagang nag-uusap po ba talaga sila or LQ or misunderstanding mga Kalingap. Kasi nga po dahil sa mga interview po naririnig po natin, diba, yung mga sagot po nila na talagang especially kay Yancy, diba, yung sagot na nagko-commute daw po siya, diba? kapag wala ng klase. Alam mo na po ang mga situation po na ganun po ay bibihira lang po yung nangyari. So ibig sabihin po, hindi po yun nagiging 2 or thrice a week guys. Siguro lang po yun, o mga isang beses lang yun sa isang linggo, kasi po sinusundo naman po siya mga Kalingap. And hindi po natin alam mga Kalingap, diba? Malay nyo po guys, sinasabi lang sa inyo on cam na hindi sila nagkikita, pero ang totoo talaga nagkikita lang. Masyado na po talaga silang mysterious mga Kalingap. Dapat po alam nyo po yung mga ugali, characteristics, personality ng inyong pong sinusuportahan. Dahil po alam niyo po na talaga pong sila ay napaka-misteryosong mga Kalingap. Dahil sa ganun, mas napuprove guys na talaga sila legit. Kasi nga guys, ayaw nilang i-public guys yung mga ginagawa nila. Gusto nila ipa-private lang kasi nga po they are legit po mga Kalingap. Kapag naman po legit, hindi naman po ibig sabihin i-broadcast or ipapublic yung mga ginagawa po nila. Kasi po, naman po kami po, ako po, magte-testify po ako mga Kalingap na they are legit po talaga. Kahit po off ka mga Kalingap, kung ano po yung nakikita nyo guys sa on-cam, mas sigit pa po mga Kalingap ang kanilang level guys kapag off ka mga Kalingap. Sobrang nga po nakakatuwa po kapag po nakikita po natin ganyan sila sa Facebook, diba? Hindi sila nagpaparinigan. Pero hindi po natin alam mga Kalingap na sila nagkikita pala. Malay niyo po doon sa share post na yun, sila nagsimula ang paparinigan guys. Tapos sumundan ng My Day ni Kalingap Edu with matching ng kantang Miss na Miss Kita. Doon pa lang guys, makikita mo na mga Kalingap yung kanilang connection. Kahit walang vlog guys, doon po makikita na miss na daw nilang isa't isa. Hindi ko nga po alam guys Kaya po ba, ano po masasabi niyo dun sa nakita niyo po yung shared post, My Day, shared post po
nilang dalawa. Ano pong masasabi niyo po doon? Yun po ba ay talagang in-express lang po ba talaga nila sa public para makita ng mga supporters nila na nagpaparinig sa part 83? Or naniniwala po kayo kahit may ganun mga kalingap na shared post, nakikita po sila off cam mga kalingap? Nahuli nga po natin sila mga kalingap na pumupunta sila sa isang cafe, doon sila nag-date, doon sila na kapalipas ng oras, di ba? Even after ng klase. Diba? Kaya nga po sa my day po ni Kalingap Edu, huling-huli na po natin yun. Kasi sakto may pasok po nun si wifey. May pasok, tapos for sure sinundo yun sa school nila. Tapos dumiretsong drive-thru. Tapos uwi na sila. Doon na sila mag-uusap sa bahay nila Biancy. Maganda, diba? Or punta muna ng drive-thru si Kalingap Edu habang hindi pa uwian si Biancy. Tapos pagpa-order dun naka-hazard or naka-park guys ang sasakyan ni Kalingap Edu sa tabi ng school na lako. Kaya po mga Kalingap, ganun po yung mga pangyayari. Hindi po natin akalain na ganun po talaga sila. Kahit po alam natin na sa kabila ng pagkabisihan, si Biancy nga po ay college student na, tapos si Kalingap Edu dumarami po ang kanyang mga beneficiary. Ngayon po, sana po isa din po kayo sa nakakaunawa po ng kanilang mga sitwasyon. Katulad po ng inyong sinusuportahan na grabe po ang kanilang pag-uunawa guys sa isa't isa mga kalingap. Yung kahit ganun yung sitwasyon po nila ay naintindihan nila. Even Biancy, naintindihan niya ang kalagayan ni Kuya Edu, di ba? Siyempre, magpupunta sa malalayong lugar para mag-scout or mag-vlog mga kalingap. Tapos naintindihan niya ni Biancy, kaya hindi na niya hinihintay kung sakaling mag-chat siya or sabihin na magpasundo. Hindi na siya nag-chat na yan kasi alam niya yung limit. Tapos nauunawaan. Ang ganda kaya nun guys. Tapos si Kuya Edu naman, naghihintay lang din naman ang chat ni Biancy. Pero yun nga, si Biancy kasi po ay nahihiya. Pero may nag-ano naman po sa kanya. May nagsusundo po sa kanya. Pero sana, yung hiya po na yun ay ma-overcome nila. Pero guys, malay nyo, sinasabi lang talaga nila yun. Di ba? Kasi, paano mangyayari yung mahihiya sila guys sa isa't isa? During ng mga bakasyon ni Biancy, halos araw-araw sila guys magkasama sa pag-i-scout. May hiya pa ba doon guys? Lagi-lagi silang magkasama. Di ba? Iniisip ko din po yun. Malay po natin yung hiya na yun ay siguro dala lang ng medyo naninibago sila sa environment, lalo na kay Biancy, di ba? Dahil nga talaga culture shock siya sa pagiging college student, di ba? For sure maka-adapt niya ni Biancy. Malay nyo guys, pag na-adapt yan, malay na si Biancy, mag-chat na yan. Mag-chat niya at di na po magdadalawang isip ng mag-chat. Pero, yun nga, nabilib ako kay Biancy kasi kahit busy nga si Kuya Edu, hindi na siya nag-chat kasi naintindihan niya yung mga sitwasyon. Yun nga, malayo din yung pinupuntahan. Oras guys yung biyahe bago makapunta sa Daet. Pero yun nga, kahit po ganun ay napapakita naman po nila sa atin, sa mga viewers, marathoners, and mga solid kalingap na ganun po ang kanilang samahan po nila kahit walang vlog mga kalingap. Yun po ay isa ding vitamins mga kalingap Vitamins din po yung mga pinapakita po nila sa Facebook, which is makakapagana po yun sa atin para mag-marathon, para po bumisita sa kanilang mga live, diba? Para malaman po natin kung ano ba talaga yung sitwasyon nila. Inspired po sila parehas guys. Kasi nga po ay papalapit na ang pinakamahalagang araw guys. Which is yung luluhod ba siya mga kalingap? Ano kayo mangyayari sa September? Bangat po natin mga kalingap. So yun po mga kalingap, sana po ay naunawaan niyo po ang kanilang sitwasyon kagaya po ni Biancy at Kuya Edu. Sa mga marathoners, supporters, sana po ganyan po kayo. Kalalim ang pag-uunawa sa kanila. Tamang yung mga vitamins na po nakikita po natin sa kanila. Isapat na po yun para sa atin para mag-marathon po ng tuloy-tuloy at supportahan po sila ng pinaka-solid na suporta mga kalingap. So ayun po mga kalingap, thank you po sa inyo, sa lahat po na nakarating sa ganitong duration ng aking vlog. Thank you po so much sa inyo. God bless po everybody and thank you.